hapon po sa inyong lahat at binabati ko kayo. Actually, gabi pala, no? Ngayong Wednesday night prayer meeting sa pagkakataon na binigay muli sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na siya nating manunubos sa tagapagligtas. At sa pagkakataong ito, salamat sa Panginoon na binigyan ulit tayo ng isang maayos na araw. At habang tumatagal, sa biyaya po ng Panginoon ay umiigi yung kalagayan ng Pilipinas, lalo na rito sa Metro Manila, pagdating sa tinatawag nating pandemic. Ganun pa man, wag ho natin kalilimutang isama yung ating mga kababayan sa probinsya na sila naman ngayon na nagkakaroon ng pagtaas ng bilang ng mga taong nagkakasakit. Well, sa gabi pong ito, ang una po na muna natin gagawin ay mananalangin tayo, and then we have some announcement, and then we will proceed with the message tonight. Ang title po nga pala ng aking mensahe sa gabi ito, ang talinhaga ng kaibigan sa gabi. Ito yung the parable of persistent neighbor or friend at midnight na tinatawag. Manalangin po tayo. Salamat Ama, Ikaw na Diyos namin, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, na siya naming manunubos at tagapagligtas, na sa pagkakataong ito, meron kaming pribileyo, Panginoon, sa ganang akin na makapagbahagi ng salita ng Diyos sa pamagitan, Panginoon, ng pag-iisang papawid ng mensaheng ito. Sa mga kapatid naman, nagpapasalamat ako, Panginoon, at patuloy silang sumusubaybay, nakikinig ng salita ng Diyos during midweek prayer meeting. I pray for them, O God. Bigyan mo sila ng paalala at maging regular at maging disiplina sila, Panginoon, sa kanilang mga tahanan sa pakikinig ng iyong salita. And we are praying, Lord, that sa pag-igi ng panahon, Lord willing, this coming June, sa church na po kami magkakaroon ng aming live streaming, sapagkat magkakaroon na kami ng face-to-face meeting every Wednesday night. And I pray, O God, na bumalik nawa ang mga kapatid at magkasama-sama kami manalangin kada Wednesday. Salamat po, Diyos, sa gabing itong ibinigay mo at patnubayan mo kami sa lahat ng aming mga gawain, Panginoon, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang ating pong announcement, tuloy na po yung ating tatlong serbisyo at patuloy pong dumadagdag ang bilang ng mga kapatid na dumadalo kada linggo ng umaga ng alas 9, and then alas 10:30 at saka alas 3 ng hapon. Kaya hinihimo ko po kayo, no? Kayong mga kapatiran na maaring nabakunahan na kayo at makawala ng hadlang na pwede kayong pumunta ng church, abay pumunta na po kayo. Panahon na po para sama-sama tayo muling sumamba. Ganun pa man, ay sinusunod pa rin naman po natin yung health protocol natin. Meron tayong social distancing. Also, we have face shield and face mask. Kahit nga yung mga miyembro nating mga nabakunahan, talagang ganun pa rin po ang patakaran na sinusunod natin sa church. Para at least mapangalagaan pa rin natin hanggang sa dumating siguro ang anunsyo ng gobyerno na kahit sa mga tawag nito, no, saradong lugar katulad ng church natin na aircon ay pwede na mag-alis ng face mask. Pero bilang protection po, no, hindi lamang pangangalagaan mo sa sarili mo kundi yung kapwa mo rin, patuloy po nating sinusunod. Kaya kung kayo po ay wala namang karamdaman o wala namang sakit at may kakayanan na kayong pumunta ng church, hinihimo ko po kayo. Sama-sama po tayo sumamba. This coming Sunday, I will be teaching John chapter 4, yung Samaritan woman. No? Basta continuation lang ito nung tinatalakay natin patungkol sa mga Samaritano sa sinkretismo. At tignan natin po kung ano yung napag-usapan nila ng ating Panginoong Jesucristo. Ganun din, sa hapon, tuloy po yung mensahe natin patungkol sa mahal ng Panginoon ng Iglesia. Dapat tayo rin. Ipakita natin ang ating pagmamahal sa Iglesia sa pamagitan ng pagsuporta, hindi lamang sa pananalapi, kundi pati ng presensya natin at ng panalangin. Napakalaga po ng mga kapatid. Sa gabi pong ito, no, kagaya nabanggit ko po sa inyo,
Ang mensahe ko po talinhaga ng kaibigan sa ating gabi or friend at midnight. Marami sa inyo ay nakapakinig niya ng mensahe nito sa ibang pagkakataon na ipangaral ko rin or sa ibang pastor nyo napakinggan ang aral nito. Pero bahagi po ito ng talinhaga, yung series ng talinhagang pagtatalakay natin. Nasa aklat ng Lucas po tayo last week. Yung Parable of the Good Samaritan ang tinalakay natin, chapter 10. Ito, chapter 11 naman. Tignan po natin. Sinabi po rito sa Lucas 11, 1 hanggang 11. Babasahin ko po. Nangyari na si Jesus ay nananalangin sa isang dako. Nang siya ay matapos, isa sa kanyang mga alagad ang nagsabi, Panginoon, turuan mo kaming manalangin tulad ng pagturo ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus sa kanila, kung mananalangin kayo, sabihin ninyo, aming amang nasa langit, pakabanalin ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong paghahari, mangyari ang iyong kalooban, kung paano sa langit maging gayon din sa lupa. Ibigay mo sa amin ang kailangan namin, tinapay sa bawat araw, patawarin mo kami sa mga pagkakasala namin. Ito ay sapagkat kami rin ay nagpapatawad sa bawat isang may utang sa amin, upang huwag mo kaming dalhin sa tukso, subalit iligtas mo kami mula sa masama. Sinabi niya sa kanila, sino sa inyo ang may kaibigan at pupuntahan siya sa ating gabi? Sasabihin niya sa kanya, kaibigan, pahiramin mo ako ng 3 tinapay. Ito'y sapagkat siya ay kaibigan ko na sa kanyang paglalakbay ay dumating sa akin, wala akong maiihahain sa kanya. Sinabi na nasa sa loob ay sasagot, siya na nasa sa loob ay sasagot, at sasabihin, huwag mo akong gambalain, nakapinid na pinto. At kami ng aking mga anak ay natutulog na. Hindi na ako makababangon upang magbigay sa iyo. Verse 8, sinasabi ko sa inyo, bagamat siya ay babangon at magbibigay sa kanya, dahil siya ay kaibigan niya, siya ay babangon at ibibigay sa kanya ang anumang kailangan niya. Ito ay dahil sa kanyang pamimilit. Sinasabi ko sa inyo, humingi kayo, at iyon ay ibibigay sa inyo. Maghanap kayo, kayo ay makasusumpong. Kayo ay kumato kayo, at kayo ay pagbubuksan. Sapagkat ang bawat isang humihingi tumatanggap. Ang nangaharap ay nakasusumpong, at ang kumakatok ay pagbubuksan. Sinong ama sa inyo ang magbibigay ng bato sa anak na humihingi ng tinapay? Kung humingi ng isda, ang ibibigay ba niya sa kanya ay ahas sa halip na isda? Kapag siya'y humingi ng itlog, bibigyan ba siya ng isang alakdan? Kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak. Kung ginagawa ninyo ito, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit, kanyang ibibigay ang banal na espiritu sa kanila na humihingi sa kanya. So nakita po natin sa ating pagbabasa itong talinhagang ito. Mga kapatid, sa gabi pong ito, meron po ako actually 4 na point. Kaya alam mo kung 2 puntos lang ang aking matatalakay kasi may mga sub-points po yung puntos ko. Unang-una, nais kong makita ninyo ang pananalangin ng Panginoon. Dito sa verse 1, nangyari ng si Jesus ay nanalangin sa isang dako. Well, sa bagong tipan, nais kong malaman ninyo sa pagkakatawan tao ng ating Panginoong Jesus. Ipinakita niya mula sa ebidensya ng Biblia ang kanyang pagiging depende sa Ama. Ito'y nahayag sa kanyang buhay pananalangin. At alam natin na sa maraming pagkakataon sa Biblia nakalagay doon yung mga panalangin na ginawa ng ating Panginoon Kristo. Halimbawa, sa kanyang bautismo, nung babautismuhan po siya, sinabi sa Lucas 3:21, nangyari na ang lahat ng mga tao ay nabautismuhan ng si Jesus ay nabautismuhan at nananalangin. Ang langit ay nabuksan. So nakita natin dun sa panahon siya nabautismuhan or babautismuhan, siya po ay nananalangin. Yung sumunod na araw na yon ay abala ang ating Panginoong Kristo sa Capernaum. Sa Marcos 1:35 may sinabi nito ng madaling araw na habang madaling pa, si Jesus ay bumangon at lumabas, pumunta siya sa ilang nadako at doon nanlalangin. Sa Lucas, ito ang nakalagay na record Kinaumagahan, Lucas 4:42, siya ay umalis at pumunta sa ilang nadako, hinahanap siya ng mga tao at lumapit sila sa kanya
nang sila ay makalapit sa kanya, pinigilan nila siyang umalis. So, kita nyo, madaling araw pa lang, no? Ang ating Panginoong Kristo bumabangon at nananalangin. Itong araw na yon, yung araw na papasukin niya ng araw na yun, actually, abalang araw na yun, abalang araw yun sa ating Panginoong Kristo. And then, habang pinagsisiksikan siya ng tao, sinabi ng Biblia, lumiban siya ron sa mga tao na yun, ngunit pumunta siya sa isang ilang at nanalangin. Bago pumili ng 12 apostoles sa Lucas 6:12, nangyari noon ng mga araw na iyon, siya ay pumunta sa bundok upang manalangin. Nanalangin siya sa Diyos sa buong magdamag. Actually, pagkatapos niyang manalangin, bumaba siya sa bundok. Pagkatapos niyang bumaba, ay pumili na siya ng 12 apostoles niya. Dito naman nung sa Caesarea Philippi, kung inyong matatandaan, no, nakasama niya ang kanyang mga alagad, at tinanong niya yung mga alagad kung ano ang pananaw ng tao sa kanya. Sabi ng Biblia sa Lucas 9:18, nang si Jesus ay nananalangin mag-isa, nangyari na ang kanyang mga alagad ay naroon. Tinanong niya sila. Sinabi niya, ayon sa sinasabi ng mga tao, sino raw ako? Pagkatapos ng eksena na yan, actually umakit ang ating Panginoong Kristo sa bundok, kasama yung inner circle niya, James, Peter, and John. Nagkaroon siya ng pagbabagong anyo ron. Pero meron akong nais makita ninyo sa talatang ito. Lucas 9:29, nangyari nang siya ay nananalangin, ang anyo ng kanyang mukha ay nagbago, ang kanyang kasuotan ay nagningning sa kaputian. So makita niyo ito lamang ang mga talatang binigay ko, pero marami pa actually. Doon sa Kapitulo 10, yung pagtuturo niya ng panalangin, doon Kapitulo 11, nanalangin siya sa gitna ng mga tao nung binuhay niya si Lazaro. Maging sa kanyang kamatayan nung siya ay nakapako sa krus ng Kalbaryo, ipinapanalangin niya yung umuusig sa kanya. So simula sa pagsisimula ng ministry ng ating Panginoong Kristo nung nabautismuhan siya, hanggang kamatayan nga po, no, makikita natin, siya ay nananalangin. So dito makikita natin yung kahalagahan ng pananalangin sa ating Panginoong Kristo. At ito'y pagpapakita ng kanyang pagdedepende sa Diyos Ama nung siya ay nagkatawang tao. Now, pangalawa, nais kong makita ninyo yung pagtuturo ng panalangin ng Panginoon. Sa Biblia may ganitong sinabi, nangyari na si Jesus ay nananalangin sa isang dako. Nang siya ay makatapos, isa sa kanyang mga alagad ay nagsabi, Panginoon, turuan mo kaming manalangin, tulad ng pagtuturo ni Juan sa kanyang mga alagad. Now, dito makikita natin, unang-una, sinabi ni Jesus sa kanila, kung mananalangin kayo, sabihin ninyo, aming amang nasa langit, pakabanalin ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong paghahari, mangyari ang iyong kalooban kung paano sa langit, maging gayon din sa lupa. And then tuloy po tayo, verse 3 and 4, ibigay mo sa amin ang aming kailangan, naming tinapay sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala namin. Ito ay sapagkat kami rin ay nagpapatawad sa bawat isang may utang sa amin. Huwag mo kaming dalhin sa tukso, subalit iligtas mo kami mula sa masama. Now, ang pangalawang bagay na nais kong makita ninyo, ang pagtuturo ng panalangin ng ating Panginoong Kristo. Dito, mayroon na munang katanungan na nais nating sagutin. Ano ang nagbunsod ng pagtuturo niya ng panalangin? Well, dahil isa sa kanyang mga alagad, nagsabi, Panginoon, turuan mo kami manalangin. Tulad ng pagtuturo ni Juan sa kanyang mga alagad. Hindi natin alam kung ano ang dahilan o motibo nung alagad ng ating Panginoong Kristo upang hilingin niya ito kay Jesus. Alam natin, maaring sa palagi ang pagsama nila sa ating Panginoong Kristo at nakikita nila yung disiplina ni Kristo sa pananalangin, maaari napapakinggan nila yung mga salita na ginagamit ng ating Panginoong Kristo pag nananalangin. Ito'y nakapag-engganyo sa Kanya upang hilingin niya sa ating Panginoong Kristo, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Tulad ng pagtuturo ni Juan sa kanyang mga alagad, actually wala tayong recorded na si Juan Bautista ay nagturo sa kanyang mga alagad ng pananalangin. Dito lang natin makikita yung sinabi niya, no, na tulad ng pagtuturo ni Juan sa kanyang mga alagad. Noong mga kapanahonan na yun, actually ang mga rabbi, nagtuturo talaga sila ng panalangin sa kanilang mga alagad. At dito makikita natin ang alagad ng ating Panginoong Kristo nag-request na sila'y turuan ng ating Panginoong Kristo manalangin. Makikita natin ngayon yung pagtuturo ng ating Panginoong Kristo manalangin.
nabanggit natin kanina, ang tanong natin, ano ba ang nakapaloob sa itinuro niyang panalangin sa atin? Magandang mahimay po natin itong bagay na ito, no? Para ma-appreciate po natin yung sinabi ng ating Panginoong Kristo at kung paano ito malalapat sa ating buhay bilang mga mananampalataya doon sa itinuro niyang pattern for us para manalangin po tayo. Now, unang-una nais ko pong makita ninyo dito sa Lucas, no? 11:2 hanggang Lucas 2. Unang-una, ang Diyos Ama nating pinapanalanginan. Dito nagsimula ng pagtuturo ang ating Panginoong Kristo. Itinuro niya yung Diyos Ama na ating pinanalanginan. Sabi rito, sinabi ni Jesus sa kanila, kung mananalangin kayo, sabihin ninyo, aming Ama na nasa langit. Now, dito, ipinakikita ng pagkilala natin kung saan siya ay ating Diyos na meron tayong kaugnayan, Ama namin, no? Dito, nais kong makita nyo yung pagkilala dapat ng isang tao na yung Ama na nasa langit, may kaugnayan siya. May relasyon siya. Tinatanong kita ngayon, ikaw na nanonood, ikaw ba alam mong may kaugnayan ka dun sa Diyos Ama na nasa langit sa pamagitan ng kanyang anak ni Jesus? Mahalagang alam mo yun sa sarili mo. Mahalagang ikaw na nakikiama ka o tumatawag kang Ama doon sa langit kasi nauunawaan mo na ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Tignan po natin. Sa Roma 1:7 may pagbati po rito at kapag nagkakaroon ng mga pagbating katulad nito, mapapansin po natin nababanggit nila na yung Diyos ay ating Ama. Sinabi nito, sumusulat ako sa inyo sa lahat ng mga nasa Roma na mga inibig ng Diyos at tinawag ng mga banal, sumayin niyo ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. So dito makikita ninyo, no? May pagbanggit dito na sumayin niyo ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Sa ibang mga sulat din ni Apostol Pablo, lagi niyang paulit-ulit na babanggit sa Diyos na ating Ama at Ama rin ng ating Panginoong Hesukristo. Well, magkaiba ang kalagayan ng pagiging Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa pagiging Ama natin. Ang pagiging Ama natin by virtue of redemption. Dahil tinubos tayo ng Diyos sa pamagitan ni Jesus. Yung pagiging Ama ng ating pagiging anak ng ating Panginoong Hesukristo at ang pagiging Ama ng ating Panginoong Hesukristo, eternal yun. Yung eternal relationship nila ng dalawa. At nais ko makita ninyo rito, mga kapatid, sa Roma 8:15 hanggang 16, ito'y sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu na magdadala sa inyo sa muling pagkakaalipin sa takot, subalit tinanggap ninyo ay ang Espiritu ng pag-ampon, kaya nga tayo ay tumatawag, Aba, Ama. Verse 16, ang Espiritu na siyang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Ito yung napakagandang katibayan, mga kapatid, no? Na ang Biblia nagbibigay ito ng pansin, ng pagkilala ng isang tao doon sa Diyos Ama na nasa langit, Ama niya, dahil meron siyang kaugnayan, dahil siya merong relasyon. At ang Espiritu ng Diyos na nasa kanya, na ibinigay sa kanya ng Diyos, nananahan sa kanya, itong nagbubunsod sa kanya, upang kilalanin at tawagin ang Diyos Ama na nasa langit, aming Ama, o aking Ama. Galatia 3:26, kung ang katanungan ninyo, paano ba ako magiging anak ng Diyos? Sa Galatia 3:26, sapagkat sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, kayong lahat ay naging mga anak ng Diyos. So dito, mga kapatid, no? Maliwanag na hindi sa pamagitan ng pagbautismo, hindi sa pamagitan ng pagkakaroon ng reliyon o paglipat sa iba-ibang pangkating pananampalataya, kahit nga yung pangaral ng grupo mo, Children of God, mula sa isang reliyon, lumipat ka sa grupo na ang pangalan, Children of God, hindi yun dahilan para masabing ikay anak ng Diyos. Ikay nagiging anak ng Diyos at nagkakaroon ng kaugnayan sa Diyos sa pamagitan ni Kristo bilang tinanggap mong tagapagligtas ng iyong buhay. At sabi nga ng Biblia, sapagkat sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, kayong lahat ay naging mga anak ng Diyos. Ganyan din sinabi sa 1:12 ng 1. Dadapwat ang lahat sa kanya nagsitanggap
ay pinagkalooban ng karapatan maging mga anak ng Diyos, maging sa kanilang nanalig sa kanyang pangalan. So mahalaga po yan mga kapatid, no? Dahil kung hindi ka anak ng Diyos, anak ka ng Diablo. Maliwanag din po sa Biblia yun. So nakita natin dito, yung pagkilala, na kung saan, siya na tinatawagan mo sa langit, kilala mo siya bilang Diyos Ama mo talaga dahil may kaugnayan ka sa Kanya sa pamagitan ni Kristo. And then makikita natin doon sa panalangin ay tinuro ni Kristo, may binanggit dito pakabanalin ng pangalan mo. Sa English po, ang ibig sabihin nito, hallowed be thy name. Yung word na hallowed, it is an old English word na galing sa halig. At ang Greek word ditong hallowed, holy, no, ay hagios. Makikita po natin ang idea po ng tinatawag ni holy be your name or pakabanalin ang pangalan mo. Na makikita natin, it means to concentrate, no? Pakabanilin, to be made set apart as holy. Dapat yung tandaan, mga kapatid, ang ating Diyos ang bukod sa lahat, no? Siya ay mataas, makapangyarihan, at hindi siya nilalang katulad natin. Walang anumang sa labas niya na nagsusustena sa Kanya. Hindi po katulad natin. Lahat ng nilalang na meron dito sa mundong ito, sinusustena tayo ng Diyos. Kaya ang Diyos ay mataas at bukod sa lahat ng anumang bagay at nilalang. Hindi lamang yun, kundi nagpapakita rito, no, na siya ay makapangyarihan sa lahat at karapat dapat siya ng karangalan at kapurihan na manggagaling sa ating mga tao. Kaya nga dito, hallowed be your name, no? So kapag tayo nanalangin na tinatawag natin, Ama namin na nasa langit, pakabanalin ang pangalan mo, nire-recognize natin ang kabanalan ng kanyang pangalan. Mga minamahal, wag po natin gamitin sa walang kapararakan ng pangalan ng banal na Diyos. At hindi lamang yan, dito kasi sa panalangin ito, no, makikita natin para bang ang request ng nananalangin na itinuro ng ating Panginoon Kristo na ang pangalan ng ating Panginoon Kristo makilala, no, sa mundong ito. Hindi lamang sa langit kilala na, kundi sa sanglibutan. Honoring God, hindi lamang sa tinatawag nating makilala siya sa kanyang mga gawa, bagkus kaya siya nakikilala dahil yung mga tumatawag sa kanya na katulad natin, abay naiintindihan natin ang kahalagahan ng sa pamagitan ng buhay natin, napaparangalan natin siya. Kaya makikita natin dito, no, na isipin natin kapag tayo tatawag sa Diyos ng Ama namin na sa langit, bagamat dito makikita natin yung unang pagbanggit ng ating Panginoong Jesucristo ng imbitasyon ng pagtawag sa Diyos Ama na nasa langit, makikita rin natin dito, binigyan focus din ng ating Panginoong Jesucristo. He is not just our Father in heaven, but He is God. God who is holy and mighty and worthy of honor and praise. Nakarapat dapat sa karangalan at kapurihan. Dahil sa kanyang mga gawa, dahil sa kanyang mga ginawa rin sa ating buhay. Mga minamahal, nais nung ituro ng ating Panginoon Jesucristo na sa ating pananalangin sa Diyos, no? Ama namin, sumasalangit ka. Pakabanalin ang iyong pangalan. Nagpapakita rin to na nire-request natin na ang kalulatian ay maipahayag ng Diyos at ang kanyang kapangyarihan ay maipahayag ng Diyos sa sanlibutan ito. Na kung saan ang desire natin kung mananalangin tayo, ang desire natin na higit pang makita ng mas maraming tao sa mundong ito ang karangalan ng Diyos. Pakabanalin ang pangalan mo. Nais nating ipanalangin na i-demonstrate ng Diyos how powerful He is, how loving He is, how gracious He is. Hindi lamang yun, nais ko makita ninyo rito mga kapatid, na sa pananalangin natin ng pakabanalin ng pangalan mo, makita nawa ng mga tao ang kahalagahan ng Diyos sa kanilang buhay. Lalong higit pang mga tayo mga mananampalataya.
Now, sa ikalawang hari, 19:19, may sinabing ganito, kaya Panginoon naming Diyos, iligtas po ninyo kami sa kamay ng Assyria, para malaman ng lahat ng kaharian dito sa mundo na kayo lang ang Panginoong Diyos. Sa awit ni David, 57:11, O Diyos, ipakita ninyo ang iyong kapangyarihan sa buong kalangitan at sa buong mundo. Sa awit 108 verse 5, dakilain ka, O Diyos, sa itaas ng mga langit, ang iyong nawang kalwalatian ay maging sa ibabaw ng buong lupa. So nakita po natin yung kahalagahan ng mananalangin tayo sa Ama, na ang panalangin natin, God, hallowed be thy name. Pakabanalin ng iyong pangalan. Mabigyan ng karangalan ng iyong pangalan. Makilala ang iyong pangalan that you are the God who is separate and above sa lahat ng mga bagay nilang sa mundo ito. By demonstrating that, no, sa pamagitan ng pagpapakita mo ng iyong kapangyarihan, pagliligtas, at yung mga taong iniligtas mo, sa pamagitan ng kanilang buhay, maparangalan ang iyong pangalan. Maging babala rin sa mga tao na hindi dapat gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kapararakan sapagkat ang Diyos ay banal. Tuloy po tayo. Dumating na ang kaharian mo. Napakaganda po nito. Pinag-aralan nga po natin yung kingdom of God, no? Na kung saan merong king at meron siyang pinagaharian. At kung pag-uusapan natin ang mundong ito, of course, naghahari ang Diyos sovereignly sa mundong ito. At kung pag-uusapan naman natin, kapag sinabi nating maghari, dumating na ang kaharian mo, dapat isaisip din natin dito na nais natin mangyari ang kaharian ng Diyos o ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. Mahalaga yon, no? Dahil ang ating Panginoon Jesucristo ngayon, naghahari siya sa langit, sa espiritual na kalagayan, sa ating mga Kristiyano bilang mga mananampalataya. At yun nawa ang ating i-desire sa ating buhay, na sa araw-araw na ginawa ng Diyos, na kung saan nabubuhay tayo sa lupa, pagharian tayo ng Diyos sa buhay natin. Mga kapatid, nais ko rin makita ninyo na eschatologically, ibig sabihin, magkakaroon ba ng paghahari ang Diyos dito sa lupa? Oo, sa pamagitan ng Jesucristo. Kaya magandang panalangin din to dumating nawa ang kaharian mo. Katulad dito ng inaanyayahan mo na Panginoon, dumating ka na. Mangyari na yung sinabi mo sa mga hula na ikay muling babalik. Sapagkat sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo, dadagitin niya tayo. Of course, mangyayari muna yung 7 taong kapigatian. And then, makakasama tayo sa literal na paghahari ng ating Panginoon rito sa lupa balang araw. Kaya panalangin din natin yan, dumating ang kaharian mo. Or panalangin din natin yan ngayong araw, kung ikaw ay Kristiyano, Panginoon, paghaharian mo ako sa iyong buhay. Ang iyong salita, ang pangunguna ng aking Panginoong Jesucristo, ang siyang maghari sa aking buhay bilang Panginoon at sentro sa buhay ko. Basahin po natin sa isang talata sa Romans 14:17. Ito'y sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi sa pagkain o sa pag-inom, subalit ito'y sa katwiran at kapayapaan at kagalakan sa Espiritu. So nakita natin yung prayer na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo rito, na dumating nawa ang kaharian mo, at nabanggit ko sa inyo rito na of course napakahalaga na naintindihan din ng isang tao that God reigns sovereignly in all the world. And God reigns through Jesus Christ sa buhay ng mga tunay na mananampalataya. And in the future, God reigns through our Lord Jesus Christ, kagaya ng ipinangako niya sa Davidic Kingdom. Sa Israel, maghahari siya, literal, at makakasama po tayo ron kung ikay ay anak ng Diyos. And then nabanggit dito doon sa panalangin ito, maganap na ba ang kalooban mo? Napakagandang panalangin nito na itinuro ni Kristo. Bakit? Dahil kung inyong matatandaan, si Kristo nung nanalangin sa Lucas 22:42, yung panalangin niya bago siya ipako, kanyang sinabi, Ama, kung nanaisin mo, alisin mo ang sarong ito sa akin. As if parang ayaw mamatay ni Kristo Gayunman, hindi ang aking kalooban, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Tandaan nyo, ang ating Panginoong Jesucristo ay
nagpasakop sa kalooban ng Ama. At ang kalooban ng Ama ang mangyayari sa kanyang buhay. Pwede ba nating panalangin ito sa buhay natin? Yes. Ang kalooban ng Ama nagaganap sa langit, naway maganap din ito sa lupa, sa ating buhay bilang mga mananampalataya. At nais kong malaman ninyo, hindi naman sikreto ang kalooban ng Ama sa atin. Bakit? Kasi sa Biblia, hinihimok nga tayong malaman natin ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, huwag kayong maging mangmang, sinabi sa Efeso 17. Huwag kayong maging mga mangmang, subalit unawain niyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, kapag pinag-aralan mo ang Biblia at ikay isang tunay na Kristiyano, makikita mo ang mga kalooban ng Diyos doon sa iyo bilang isang mananampalataya. Kung hindi ka pa anak ng Diyos ngayon, kung hindi ka pa Kristiyano ngayon, ang nais kong sabihin sa iyo, kalooban ng Diyos na maligtas ka. Kalooban ng Diyos na makilala mo sa Jesucristo. Kalooban ng Diyos na sampalatayanan mo na si Kristo ay namatay sa iyong mga kasalanan bilang bayad sa kasalanang hindi mo mababayaran. Siya'y inilibing at nabuhay na muli. Kung tatanggapin mo siya bilang iyong manunubos at tagapagligtas, pagsisisihan mo ang kasalanan mo at tatalikuran, abay ito'y kalooban ng Diyos sa iyo para maligtas. Sa atin namang mga mananampalataya, abay kapag binasa mo ang Biblia, lahat ng may kinalaman sa bagong tipan na makikita natin sa Biblia na sinasabi sa iglesia, kalooban ito sa atin ng Diyos na dapat natin sundin. Yung mga banal niyang utos, yung moral law na ibinigay niya sa atin, yung pag-ibig na dapat nating ipakita sa Diyos at sa ating kapwa, abay kalooban ng Diyos. Kalooban po ng Diyos yung mga bagay na yan. Kaya makikita nyo, no, ang manalangin, ang magbasa ng kanyang salita, ang mabuhay ng banal, ng totoo, ang mabuhay ng tapat, ang manambahan, okay, ang maging bahagi o makibahagi sa gawain ng Panginoon. Nakasulat po lahat yan sa salita ng Diyos. Babasahin na lamang po natin. Hindi mo na kinakailangan makipag-argue sa Diyos. Kalooban niya ng Diyos na dapat mong gawin. And then, nais ko rin po makita ninyo, may mga kalooban ng Diyos na hindi mo makikita sa Biblia. Pero kung ikaw ay lagi na nagpapadala sa dikta ng banal na Espiritu sa iyong buhay, hindi po malayo, masense mo, madiscern mo. And as God gives you wisdom, kung ano yung mga kaloobang espesipiko sa buhay mo, sa pag-aasawa, sa pagtatrabaho, sa vocation na pinasok mo, sa pag-aaral mo, at kung ano-ano pa. Sa paggawa mo ng mahalagang desisyon, you can discern the leading, the guidance of God in your life. Next. Nais ko pong makita rin ninyo rito sa sumusunod na pagkatapos nating talakayin yung turo ng ating Panginoong Kristo, may kinalaman sa pagtawag at pagkilala at pananalangin natin sa Diyos Ama na dapat alam natin, no? At ano ang dapat nating ipanalangin na hinihiling natin sa Kanya. Yung pangalawa na makikita natin sa itinuro ng ating Panginoong Kristo sa pananalangin, ang paghingi ng ating pangangailangan. Sinong hindi nangangailangan sa atin? Lahat tayo. Pero dito makikita natin temporal needs, yung sinasabi, verse 3. Ibigay mo sa amin ang aming kailangan na tinapay sa bawat araw. So yun po ang makikita natin. At dito sa Biblia, tinuturo sa atin na napakahalaga, mga kapatid, ng ipanalangin natin yung mga pangangailangan natin. Kasi lahat naman tayo may pangangailangan eh. Walang hindi may pangangailangan sa atin. Bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong pangangailangan sa ating buhay. Lalo na sa physical, kung may karamdaman tayo sa financial, sa emotional, maraming needs ang katawan ng tao. Higit sa lahat sa spiritual na bagay. May mga pangangailangan tayo. Dito hinihimok tayo na ipanalangin natin yung pangangailangan natin. May isang talata nga rito, no? Malamang itong talatang ito pangkaraniwan ng masasabi nating sinasabi natin or pinapanalangin natin doon sa Pilipos 4. Pilipos 4 at ang talata ay 6. Tignan ko lamang po. Sabi rito, huwag kayong mabalisa patungkol sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos na may pasasalamat sa pamagitan ng panalangin at panalangin may paghiling. So, pwede kang humiling sa Diyos. Niyayaya nga tayong humingi sa Kanya.
No, call unto me, and I will answer thee, and show thee great things and mighty things which thou knowest not. So, andun yung paanyaya para manalangin tayo at humingi tayo ng ating mga pangangailangan. And then, pagkatapos po nun, andito yung panalangin sa paghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ito yung may kinalaman naman sa panalangin sa spiritual na aspeto. Lahat tayo nagkakasala at kahit mga mananampalataya tayo. Pero hindi po tayo nabubuhay sa kasalanan. Of course, ang makasalanan na tinubos at binigyan ng kaligtasan ng Diyos, hindi ang goal niya sa buhay ay magpatuloy sa kasalanan. Kung ganoon ang kanyang goal, tunay lang na hindi siya ligtas. Ang goal niya maging banal, sumunod sa Diyos at sa kanyang mga utos. Dito makikita natin bilang mga Kristiyano, bilang mga anak niya, dumarating din yung pagkalimot, pagkadapa, at bumabangon tayo, humihingi tayo ng tawad sa Diyos. Sinabi sa verse 4, patawarin mo kami sa mga pagkakasala namin. Ito'y sapagkat kami rin ay nagpapatawad sa bawat isang may utang sa amin. Mga kapatid, napakahalaga po nitong katuruan ito. Dapat nating ma-realize na kahit po Kristiyano na tayo, binayaran na yung kasalanan natin sa nakalipas na panahon. Maging nga sa inaharap, yung gagawin pa lang natin, binayaran na. Pero kung nais po natin magkaroon ng tinatawag nating fellowship or continuous fellowship at magandang pakikipag-ugnayan sa Diyos, abay kinakailangan magkaroon po tayo ng regular na paghingi ng tawad sa Diyos kung tayo po ay magkakasala. Maging sensitive po tayo sa ating buhay sa kasalanan. At kung may nagawa tayo sa puso, sa isip, at maging sa salita, laban sa ating kapwa, laban sa Diyos, maging sensitibo tayo, humingi kagad tayo ng tawad sa Diyos at patatawarin niya tayo. Huwag tayong gumaya kay David. Si David talagang nag-alaga ng kasalanan hanggang sa natikman niya yung katakot-takot na palo ng Diyos. Kaya lang, dumating din yung sa punto ng kanyang buhay na realize niya ito na mali at nagsisi siya. Sabi nga rito, araw-gabi, hirap ako dahil sa tindi ng iyong pagdidisiplina sa akin. Awit 32:4-5. Nawalan ako ng lakas. Tulad na ito yung tubig sa panahon ng tag-araw. Ito yung panahon na nabubuhay siya sa kasalanan. And then, ngunit sa wakas, ipinagtapat ko ang aking mga kasalanan sa inyo. Hindi ko na ito itinago pa. Sinabi ko nga sa sarili ko, ipagtatapat ko na ang aking mga kasalanan sa Panginoon at pinatawad ninyo ako. So dito makikita mo mga kapatid, no? Hiningi niya ng tawad sa Diyos at pinatawad siya. Unang 1, Kapitulo 1:9, kung ihahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay matapat at matuwid na magpapatawad at maglinis sa ating mga kalikuan. Mga minamahal, hindi po tayo inuutusan para sa pare magsisi. Sapagkat yung pare wala namang kinalaman sa ginawa nating kasalanan yun. Sa Biblia, inutusan po tayong humingi ng tawad at magsisi sa harap ng Diyos na ginawa natin ang kasalanan. Sa harap ng banal, matuwid at matapat na Diyos. Doon po tayo hingi ng tawad. At siya po ang magpapatawad sa atin. At matatamo po natin ang kapatawaran sa pamagitan pa rin ng tinatawag nating pananampalataya. Lalo-lalo na sa mga Kristiyano. Ang tawag po rito, Christian forgiveness sa isang mananampalataya. On the other hand, kung tayo nakaranas ng kapatawaran ng Diyos, abay magawa natin magpatawad sa ating kapwa. Minsan yun ang pinakamahirap na gawin. Lalo na kung inaalagaan natin sa pamagitan ng alaala yung mga maling ginawa sa atin ng ating kapwa. Ang hirap magpatawad. Or yung ating kapwa na talagang nakasakit na sa atin, pinagmamalaki pa na sinaktan tayo at walang pagpapakumbaba na nagsisiron sa mga ginawang kamalian laban sa atin. Minsan ang hirap magpatawad nun. It takes faith, no? Para makapagpatawad ka. Pero ang sabi ng Biblia, kung pinatawad ka ng Diyos, gawin mo rin patawarin yung mga taong nagkautang sa iyo. Lucas 11, balik ulit tayo. Pananalangin ng pag-iingat sa Diyos sa buhay. Sa verse 4. Huwag mo kaming dalhin sa tukso, subalit iligtas mo kami mula sa masama. Kanina nakita natin yung pananalangin ng pagpapatawad dito, pananalangin na humihingi ka ng protection sa Diyos. Ang Diyos ay makapag-iingat sa tao.
Ang Diyos ang siyang may hawak ng virus. Lahat kontrolado niya. Soberano ang Diyos eh. Kaya kanyang ingatan sa tukso. Kaya kanyang ingatan sa anumang masama. Sa Biblia, may mga talata tayong masasabi patungkol dyan. Dito sa aklat ng Awit 21 verse 7. Iingatan ka ng Panginoon sa anumang kapahamakan. Pati ang buhay mo, kanyang iingatan. 2 Thessalonians 3:3. Ngunit matapat ang Diyos na siyang magpapatatag sa iyo at mag-iingat sa iyo mula sa masama. Ito ang lagi nating panalangin din sa buhay natin. Maging sa buhay ng ating pamilya. Ingatan tayo sa kalamidad. Ingatan tayo ng Diyos sa sakit. Kung kalooban niya magkasakit tayo, God will allow it. Ingatan tayo ng Diyos sa tukso. Ingatan tayo ng Diyos at protektahan niya tayo sa mga tao maaring sumira sa ating pagkatao. At bilang mga mananampalataya, ang layunin natin mapuno tayo ng karunungan mula sa salita ng Diyos para ma-discern natin yung mga taong nasa paligid natin. Isa ito sa paraan na binibigay sa atin ng Diyos para mapag-ingatan din natin ang ating sarili. Mga kapatid, ito muna po ang hamon na nais kong makita ninyo sa gabi nito. No? Dalawang bagay yung ating tinalakay sa gabi nito. Ang pananalangin ng Panginoon. Ikalawa, ang pagtuturo ng panalangin ng Panginoon. Sa pagtuturo niya ng panalangin, tinalakay natin ang Diyos Ama nating pinapanalangin. Pangalawa, ang paghingi ng ating pangangailangan. Pangatlo, ang paghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At ang pang-apat, ang panalangin ng pag-iingat ng Diyos sa buhay o sa ating buhay. Yun ang makikita natin nakapaloob doon sa panalangin yung itinuro sa atin. Next week, Lord willing, tatalakayin po natin yung pagbibigay ng talinhaga tungkol sa panalangin ng Panginoon at makikita pa rin natin yung pinag-utos ng ating Panginoon na konektado sa panalangin. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako'y naniniwala na magandang basahin ninyo ang salita ng Diyos, lalo na ang bagong tipan, para makita nyo ang disiplinadong buhay ng ating Panginoong Kristo patungkol sa pananalangin at maging kanyang mga turo. Ito yung malaking tulong at kaalaman sa atin upang mapayaman din po natin ang ating buhay pananalangin. Again, salamat po at magandang gabi. Manalangin na po tayong lahat. Ama naming Diyos na nasa langit, salamat sa iyong pag-ibig, sa pribileyo na makapagturo sa iyong mga anak ng mga katotohanan na ipinagkaloob mo sa akin. Mawalhati ka nawa anak, Ama, sa pamagitan ng iyong anak at tulungan mo kami na mailapat ang aral na aming pinag-aralan sa gabing ito. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang gabi po.